So it's already happening all around. Plagues and earthquakes from different countries. So it's very, very close to the end. So I don't want each one of us here will be left behind. And as the song says, one will be standing, ano yun? Ang isa mawawala, ang isa may iwan. Mahirap yung natutulog ka, yung katabi mo nawawala, ikaw na iiwan. Amen? So, this afternoon, I don't want to waste the time because I believe we are already excited for the Word of God. Let's call ang atin po tagapagsalita ngayon, our messenger this afternoon. She's a wife of a pastor from the Philippines. And I believe that in the future, she will also be pastoring a church when she will be going home. And that's why she needs to do what God calls her to do. And it's time for her to serve the Lord. And let's give a clap offering to our messenger this afternoon, Sister Chris Martinez. Thank you, Lord. Bless the one who sit, and I pray that God will bless the seed, O God, Lord, that it will grow and grow, O God, Lord, and will bear more fruit, O God, Lord, for your kingdom and in the lives of the sower, O God. Bless you and be honored in Jesus' name we pray. Magandang hapon po sa inyong lahat. Afternoon. Bless the sower, O God, and the seed, O God. Napapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa akin sa hapong ito. I really praise God sa word na binigay niya at sa inyong lahat. Sa hapong ito, I really blessed doon sa ano ba, yung I hope there could be one to translate for Sister Marion. Sister Marion. I'm really blessed doon sa special number na ibinigay nila Sister Rona at ni Brother Manny. One time nga, may tinignan kami ni Ate Denia doon sa Facebook pa. May nag-post si Pastor doon. Tapos kaming dalawa, sabi kasi doon, wag kukurap. Eh talaga ako seryoso na ganyan sa likod ni Ate Denia. And then si Ate Denia naman, seryoso din siya na nanunood. And it's about rapture. Eh gulat na gulat ako kasi sabi nga, wag kukurap. Talagang tutok na tutok kaming dalawa doon. Bigla ba akong nagulat? Sa gulat ko, ang sakit ng tiyan ko dahil nabigla ako. And then si Ate Denia naman, yung kuko niyang pinakaingat-ingatan niya, naisipan niya doon sa gilid ng mesa. Sabi niya, tumubo na naman. Pero alam na niyo, it's not about doon sa mga naramdaman namin. It's about what's going on. Amen. Amen? It's about what's going on. Yung kanta na binigay niya, in-offer na yung hapon na to, it's about what's going on. Hindi importante kung ano yung narinig natin, maganda yung ano, pero kung ano yung mangyayari sa darating na araw. And the song says, ready ka na ba pagdating ng araw na yun? Kasi masakit yung marami kang inumpisahan and then mauuwi lamang sa wala. Amen. So hope na kung ano yung inumpisahan natin, mauuwi lahat yun sa ipinangako ng Panginoon sa atin. God has been promised us for a mansion in His kingdom. At saka, kailangan na naisin natin na makuha natin yung mansion na yun. Amen. We will be there. So sa hapong ito, hindi naman pag-uusapan natin about left behind. So, I really praise God for the word na ibinigay niya. But before, let's pray. Lord, thank you so much, O God, Lord, sa hapong ito. Thank you for the opportunity, O God. Lord, thank you, Lord, for your Holy Spirit, O God, Lord. Lord, na siyang manguna sa amin sa hapong ito, O God, Lord. Thank you, Lord, for hiding your servant, O God, Lord. Lord, sa ilalim ng iyong malawak na pakpak, Panginoon. And we pray, Father God, Lord, that, Lord, you are the speaker, Lord, this afternoon, O God, Lord. Thank you, Lord, that I am just only, O God, Lord, your mouthpiece, O God. So salamat sa hapong ito, and we can set every words of the enemy in our midst, O God. And thank you, Lord, that we are victorious, O God, through the name of Jesus. We are victorious, O God, Lord, through the precious blood of Jesus, O God.
And thank you, Lord, that through that, O God, Lord, we receive, O God, Lord, the salvation. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So sa hapong ito, buksan natin ang ating mga Biblia. Let's open our Bible in the books of Romans chapter 3, verse 21 to 26. This is about righteousness and true faith. Sa Romans chapter 3, verse 21 and 26, sinabi dito, "But now, apart from law, the righteousness of God has been disclosed and is attested by the law and the prophets. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction, since all have sinned and fall short of the glory of God. They are now justified by His grace and as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a sacrifice of atonement by His blood. Effective through faith, He did this to show His righteousness, because in His divine forbearance He had passed over the sins previously committed. It was to prove that the present time that He Himself is righteous, and that He justifies the one who has faith in Jesus." So sa hapong ito, pag-uusapan natin is about faith. Dahil sa faith na yon, we become righteous. Amen? Sinong naniniwala na sa pamamagitan ng faith na yon, nagiging righteous ka sa harap ng Panginoon? It is not your faith. It is not your righteousness, but it is the righteousness of God through His Son, Jesus Christ. Hindi tayo matuwid sa harap ng Panginoon. Walang matuwid. Sabi nga sa Isaiah that we're just only, yung lahat daw ng mga kabutihan, all the good things that we've done in front of God, sa mga tao, kung hindi natin tinanggap yung Panginoon as our Lord, personal Lord and Savior, sabi niya, it is just only a filthy rags. Kaya nga sinabing filthy rags lang yun, so that, sabi pa sa Ephesians, so that no one could boast. Parang walang magmayabang na, ako magaling na tao, ako matulungin na tao, ang dami kong tinulungan, ang dami kong binigyan ng mga tao. Hindi yun sa harap ng Panginoon, hindi yun ang basihan. Or I mean, it is not our passes going to heaven. First and for all, hindi naman sinasabing yung kabutihan mo na yun, wala din yung na walang kwenta sa harap ng Panginoon. But sabi pa sa Biblia, it is just only the fruit of the righteousness which you have been received from Christ. Kung naging matuwid ka na, bunga lang yun. Kaya nga, yung mga taong mababait, talagang gumagawa ang Panginoon ng paraan. Yung mabait pa sila, pero nandun sila sa maling kinalalagyan. Amen. Gagawa ang Panginoon ng paraan na ikaw ay kanyang kukunin para hindi rin masayang yung pagiging matulungin mo, yung pagiging pagkamabait mo. Dahil ayaw ng Panginoon na may masayang. Dahil doon siya nagpakamatay. Amen? So, ang pag-uusapan natin dito is about faith. Ano ba yung faith? In Romans, in Hebrew 11:1, Hebrew 11:1, sabi nito, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kaya nga siya tinatawag ng faith. Bakit? It is the assurance of things hoped for. Yung wala pa, yung inaantay mo pa. No, yung ninanais mo. And the conviction of things not seen. Kaya siya tinatawag na faith because it is not seen. Hindi mo nakikita. Sabi nga ni Jesus Christ, blessed are those who believe in Him and accepted Him even if we do not see Him. Amen. Mas mapala daw tayo na hindi natin siya nakikita. Kasi noon, yung mga disipulo, sabi nga natin, ang palad nila dahil nakakasama nila si Jesus. Yet, sabi ni Jesus, they are of little faith. Kasi,
Kasama nila si Jesus palagi eh. Nakakasalo nila palagi. Si John nga palagi nakakandong kay Jesus. Pero minsan, there are many times in their lives na yung faith nila is hindi kumikilos. Kaya sabi ni Jesus, blessed are those who believe and accept Him even hindi natin siya nakikita. Dahil bakit? Hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin. Hindi natin nakikita ang isang bagay na hinihingi natin, pero pinaniniwalaan natin na matatanggap natin. Amen? Kahit hindi natin nakikita, pero we believe on it, and we have trust in God na mangyayari yun at ibibigay yun sa atin. I know that many of us here na marami tayong hiningi sa Panginoon. Amen. Amen? Marami sa atin dito na may mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyari sa pamilya mo. Kailangan, mga kapatid, pakikilusin natin ang faith natin. Amen. Amen? Pakikilusin natin ang faith natin. Sa Webster, sinabi dito, faith is the belief and trust and loyalty to God. So sinabi sa Webster na it is a belief, yung paniniwala mo sa Panginoon, yung trust mo sa Panginoon, and your loyalty to God. At tapos meron pa sa sinabi dito, a body of belief and practices regarding the supernatural, the worship of the one more deities. So, pwede rin mangyari na ang faith hindi sa Panginoon. Pwede mangyari na, yung iba kasi iba ang pinaniniwalaan, di ba? For example, just like the magician, yung mga cult, yung mga gumagawa ng witchcraft. Di ba sa Pilipinas maraming tinatawag doon na mga doktor na hindi na nag-oopera, gumagaling na lang, pasasayawan ka lang ng kung ano-ano sa katawan mo. Sabi nila, uoperahan ka pero walang sugat. They believe on that. At yung iba naman, sinasabi na nagpapa-opera nga sila, walang sugat, gumaling sila. Bakit? Nandun yung faith nila na sa ganung pamamaraan, matatanggap nila ang healing. But that is not the kind of faith na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang faith na gusto ng Panginoon sa atin is yung pagtitiwala sa Kanya, yung pagbigay ng belief natin sa Kanya. At isang bagay sa panahon na tinanggap natin yung Panginoon as our personal Lord and Savior, doon nagsisimula, no? That God planted a seed in your heart. Yung pagtanggap mo pa lang sa Kanya, doon nagsimula yung faith natin sa Kanya. Maliit pa lang yun. So, yung sinasabi na may mga yung tinatawag na supernatural. Pag sinasabi nating supernatural, it means to say, hindi nakikita, not natural. For example, ito, natural to dahil bakit nakikita ng dalawang mata natin? Nahahawakan natin. Pero there are things which they call supernatural, behind the natural. So may sinasabing spiritual realm, which is spirit. And may tinatawag na natural, yung physical realm. Physical realm, Sister Love, nakikita ko. Sister Divine, mahawakan ko. Tubig na iinom ko. Natural yun. Yung mga bagay na nakikita natin in the physical, yun ang tinatawag na natural. Pero may tinatawag na spiritual realm, and in the spiritual realm, ang makikita natin doon is ang mga bagay doon is tinatawag na supernatural. Okay, paki-open doon sa Ephesians 6:12. Sinasabi sa Ephesians 6:12, for struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power, and this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kaya bakit minsan nagtataka ka, may nangyayari na wala kang nakikita? I remember one sister na sinasabi na, nagtaka siya, bakit sumindi yung ilaw, wala namang tao. Na-switch on yung TV, wala namang tao. Because of, sa supernatural yun, may mga bagay na nangyayari.
And let's always remember that the devil can also work. Pwedeng kumilos ang kaaway to distract our lives. To destroy, gusto niya tayong i-destroy. Yun ang tinatawag ng mga supernatural things. Na hindi nakikita, hindi unseen things. Na hindi nakikita ng dalawang mata natin. And nag-i-exist yun. But let's always remember that greater is He who is in me. Amen. Jesus who lives in us is greater than He who lives in this world. Amen. Mas malakas ang Panginoon kaysa kaaway. Kaya yun ang isang pakakatandaan natin. If there is someone bothering you in the unseen world, in the supernatural, sa mga supernatural na bagay, let's always remember and let's always declare that greater is He who lives in me than he that is in the world. Amen. Minsan, may mga bumabagabag sa loob natin. Sabi ko nga sa kapatid ko, sabi niya, help me to pray because dahil sa nangyaring problema na naranasan niya, I feel nadidepress siya. Sabi niya, I felt na yung nagkakaroon siya ng trauma, but you know, it is the spirit. So sabi ko sa kanya, huwag kang magpadala, ang panguntra mo lang yan. Kung hindi ka makakatulog dahil nanginginig ka o naano ka, sabi ko, ang panguntra mo lang dyan, bumasa ka ng salita ng Panginoon. I-claim mo yung word ng Panginoon and worship Him. I-worship ko siya kasi ako yung ginagawa ko. There are times na hindi ako makatulog. Babangon ako at dyan sa higaan ko, mag-worship ako. Kung hindi ako makabasa ng word ng Panginoon dahil nahiya ako magsindi ng ilaw, I pray and I worship God. At hindi ko namamalayan, nakatulog na ako. Because yun ang panguntra natin against the spiritual forces. No, the word of God. So, yun ang sinasabi sa Ephesians 6, sa Ephesians 6:12. Know that we're not fighting against flesh and blood. Kaya nga minsan nangaaway tayo ng tao. Lahat naman tayo nagpang-away ng tao. And then, sabi ko nga, kawawa naman yung tao mga inaaway natin minsan because they are not the one. Sabi ko nga sa kapatid ko, sabi niya sa galit ko, nakapagsalita ako ng hindi maganda, but then, I asked forgiveness from God kasi sabi ko, He's not the one. Sabi ko, it's the Spirit who control Him. Sabi ko, yung Espiritu na nag-control sa Kanya. Kaya sabi ko, let's really mag-release tayo ng forgiveness and then let's ask forgiveness also from the Lord because it's not flesh and blood ang kinakalaban natin. It's kalaban natin is again sa principalities. So, dito, pag-aaralan natin, how does your faith grow? Sino bang may mga faith dito? Amen. Amen? Kung i-measure natin ngayon yung faith natin, gano'n na ba siya kalaki? Kung pwede nating i-measure. Mustard seed. Amen. You're just like a mustard seed. Sino na ba yung nakakita ng mustard seed? Ang liit, no? Lalo na yung, dito yung nakikita akong seed ng mustard, doon sa medyo malaki-laki. Pero sa Pilipinas, alam nyo, pag nakikita nyo yung mustard sa Pilipinas, kasi sabi ko nga, sa Asiatic, maliliit. Kaya pati yung mga seed doon, maliliit din. Kasi yung mustard seed sa Pilipinas, nakikita ko parang tuldok lang ng karayong. Pero yung mustard dito, medyo malaki-laki. Pero kung i-compare natin sa ibang mga seed, maliit talaga siya. So, dito, sa Bible, kinumpare that yung seed na sinasabi, ang faith na sinasabi is the Jesus is just only big as the mustard seed. So sa hapong ito, how does your faith grow? Number 1, faith grows in stages. Una, yung faith, tumutubo yun in stages. May stage siya. So, paki-open yung Biblia in Matthew 13:31. Sabi dito, yung sa Matthew 13:31, hindi ko na kasi sinulat. Sabi dito, another parable put he forth unto them, saying,
The kingdom of heaven is like a grain of mustard, which a man took and sowed in his field. So, para daw kagaya lang siya kalaki sa liso ng mustard. Tapos, but, sinabi niya, it is the smallest seed, but when it has grown, it is the greatest of shrubs, and becomes a tree so that the bird can make a nest in its branches. So, maliit lang daw siya, pero pag tumubo siya, siya daw yung pinakamalaking plant sa mga shrubs that even the birds of the air can make nest. Makapagawa siya ng pugad. So, ang ini-emphasize ni Jesus dito is not about the seed. The seed of faith na ibinigay sa iyo or sa akin. Ang ini-emphasize ni Jesus dito is kung yung seed kasi, kung hindi yung tutubo, hindi mo yung tatanim, it will remain a seed. No, mananatiling seed yun kung hindi mo yun itatanim. But God emphasized here na it's not the mustard seed, yung seed ng mustasa, but it's about the growth of the seed na ibinigay ni Jesus sa bawat isa sa atin. Maliit na faith ang ibinigay ng yung halimbawa na lang ni Jesus sa nakagaya sa isang maliit na mustasa. Sabi nga niya, even if you have faith just like a mustard seed, you can command this mountain to be plucked up and plant unto the sea. Sabi niya, pwede kang matanggal yung isang mountain dito at itanim doon sa gitna ng dagat. Even if you have faith just like that. But he is emphasizing here na gusto niya na yung faith na ibinigay niya sa iyo, kung ano kaliit yun, ang gustong mangyari ng Panginoon na yung faith na maliit na yun is tutubo. Kaya sabi niya, mustard seed is a very, very tiny seed. But when it grows, it is the biggest shrubs that even the birds of the air can make a nest in it. Amen? Kung seed lang yun, makagawa ba ang ibon ng puga doon sa seed na yun? No. Hindi makagawa ang ibon ng puga doon. But when it grows, that's the time that he can make a nest on it. Amen? So, yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin, that our faith will grow and grow and grow. Yun ang mag-ano sa atin, na kung ano man yung hinihiling natin, kung ano yung problemang dinadala natin, masusolve yun sa pamamagitan ng paniniwala natin that the God whom we serve can able to solve those problems. Those circumstances, yung hinihingi mo, kayang ibigay ng Panginoon yun sa'yo. Amen? Yung hinihingi mo, kayang ibigay yun ng Panginoon sa akin. But it depends upon our faith. Kaya nga, minsan sabi natin, ang tagal na, bakit wala pa? Minsan, talagang tinikit mo na dyan. Araw-araw, kino-confess mo. Minsan, napapagod ka na sa confess, walang dumating, kaya kinalimutan mo na. It's about your faith. It's about our faith. Namunga ba yun? I remember yung isang Egyptian, I think, 3,500 years. One Egyptian king, nakalimutan ko ang pangalan niya, nung inilibing daw siya, nung nahukay siya ng archaeologist, doon sa libing niya, may nakalagay na butil doon. 3 butil, a butil of wealth. Tapos nung nakita ng archaeologist, imagine, 3,500 years na ang nakalipas. It been buried with him. Nung nakita ng archaeologist, nakita niya yung seed. So, gumawa ng test yung archaeologist. Kinuha niya yung yung seed. Itinanim niya. Nung itinanim niya yung seed na yon, nabuhay. And those, isang seed lang yon, nabuhay, nagkaroon ng bunga. At yung isang puno na yon, nagkaroon ng maraming bunga. And sa pamamagitan ng bunga ng seed na yon, itinanim niya hanggang sa umani ng marami. Just only one. Gusto mangyari ng Panginoon sa atin na yung faith na yon is magiging
ano siya, tutubo siya sa buhay natin. Amen. Tapos may tinatawag din mountain moving faith. Amen. Yun, a mountain moving faith. In Matthew 14, yung sinasabi dito na, may sinasabi kasi na undeveloped faith. Yung undeveloped faith, yung faith na hindi ba na-develop, pag sinasabing mountain moving, it means to say growing. Amen. No, kumikilos eh. Kumikilos. Kagaya sa mga disciple ba ni Jesus, in Matthew 17:14 to 20, alam mo yung may batang dinala sa kanila. Tapos sabi nila kay Jesus, we have been prayed for him, but hindi siya gumaling. Sabi niya, pinakita na nila yung karisma nila doon. Lahat ginawa na nila. Rebuke. Walang gumaling. Tapos yung si Jesus na ang nag-pray. Immediately, the spirit na nag-control doon sa bata is nawala. And sabi niya, bumulong sila doon kay Jesus ba? Sabi niya, pinag-pray na namin yan. Bakit hindi gumaling? Bakit sa yung isang command lang gumaling? Sabi ni Jesus, ang liit ng faith ninyo. Ang liit ng paniniwala ninyo. Sometimes it happens sa atin yun. No, na maraming mga bagay. Masakit ang ulo mo, tapos hindi mo pinag-pray. Pinag-pray mo, hindi pa rin gumaling. Alam nyo, kanina papunta dito, ang sakit ng ulo ko. Ang left ng ulo ko, ang sakit. Tapos nakasakay kami sa train, gumaganyan ako doon sa train. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, I pray. Mahirap kasi yung isang side lang ang masakit. Diba? Yung ramdam na ramdam mo dahil one side lang siya. Ang sakit ng ulo ko hanggang bato ko. Sabi ko, in the name of Jesus, I pray in the name of Jesus that you will be healed in the name of Jesus. And I apply the blood of Jesus. Tapos, nandun pa rin siya. But then, parang yung hindi ko ba siya iniinda. Nag-worship ako ng worship, and now, wala na. Nawala na yun, hindi ko na siya nararamdaman kahit, kasi dito kanina, alam niyo yung sakit na yung pag-hakbang mo yung paa mo, sumasabay sa hakbang ng paa mo, masakit yun. Kaya, nung pray ako ng pray, worship ako ng worship, nawala yun. So, yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin, that our faith will grow. Pangalawa, faith grows by obedience. Amen. Amen. Sino mga obedience dito? Amen. Amen. Bakit kunti lang ang nagtaas ng kamay? By faith. By faith. Faith grows by obedience. Obedience to the word and commandments of God. And one example of this is Abraham. Tingnan natin in Hebrews 11:8. Sabi sa Hebrews 11:8, Abraham obeyed when he was called to set out for a place that he was to receive as an inheritance. And he set out and not knowing where he was going. Isipin mo yun, paalisin ko ng Panginoon, sabi niya, punta ka doon dahil may inheritance ka. Hindi alam ni Abraham kung saan niya ilalagay ang sarili niya. No? He did not know knowing where he was going. Sabi niya, umalis si Abraham pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. But then, even he did not know where to go, he still obeyed God. Kaya nga si Abraham tinawag na friend of God. Dahil bakit? Sobrang obedience si Abraham sa Panginoon. No? Yung hiningi lang ng Panginoon sa kanya yung anak niya, bring Isaac, to offer Isaac. At saka alam mo, doon ako nabibless eh. Nung tinanong na siya ni Isaac, sabi niya, Father, nandito na yung panggatong. Kumpleto na. But where is the lamb? Anong sabi niya? God will provide. Amen. Amen? Sabi niya, God will provide. Ang hindi alam na Isaac, siya pala yung isa-sacrifice ng tatay niya. No, siya yung isa-sacrifice ng tatay niya.
But then, alam niyo, doon ako na-bless sa sagot ni Abraham sa anak niya that God will provide. Hindi niya alam kung mag-provide ang Panginoon. But then, he believed in his heart. Umalis siya sa mga kamag-anak niya even if he don't know where to go. Because he believed that he has an inheritance from God. He believed that God will provide for him and his family. Kasi sinabi yun ng Panginoon, pero wala nga siyang nakikita. Minsan tayo sinasabihan, ayaw pa natin, bakit? Prinsipyo ng tao sometimes, to see is to believe. Pakita mo muna sa akin, pupunta ako. Pakita mo muna sa akin at susunod ako. But that is not the principle of God. The principle of God is we must believe first. And when we believe Him and put our trust in Him, God is able to provide. God is able to solve. Yun lang ang problema kasi sa atin. Hindi lang kayo, hindi ako din. No, na minsan, yung paniniwala ba natin, gagawin mo ba to, Lord? Mangyayari ba to? No, we question God. And sometimes we don't obey. But let's always remember that disobedience is the hindrance of the growth of our faith. Yung pagdi-disobey natin, yun ang hindrance na minsan hindi tumutubo yung faith natin. And God wants each and every one of us na yung paniniwala natin, yung faith natin is tutubo yun. Dahil bakit doon nagpakamatay ang Panginoon eh. Doon nagpakamatay ang Panginoon. Nagpakamatay ang Panginoon para sa iyo at sa akin. At gusto ng Panginoon na yung ginawa niya na yun, may mangyayari. May mangyayari sa bawat buhay natin. So, sa James 1:22 sinabi dito, but be doers of the word and not merely hearers only. Sabi sa James, kung ano yung naririnig natin, kailangan gawin natin. Hindi lang na every Sunday nakikinig lang tayo palagi sa preaching ni Pastor. Every Sunday nakikinig lang tayo sa mga preaching, but hindi natin ginagawa. Walang mangyayari sa pakikinig lang palagi. Amen. Amen? Amen. Walang mangyayari. Sabi nga ni Pastor, Sister Chris, ikaw ang mag-preach. Lord. Or sabi niya sa akin, it's your time and it's your turn. Sabi ko, Lord, I want to step out. Kasi alam nyo, sa pakikinig, walang mangyayari. Amen. Pag hindi ka mag-step, walang mangyayari. Amen. Before I share a story to Sister Mariam about my life. Sabi ko, sa family, ako yung pinakamahiyain. I am the very shy in the family. At saka yung papa namin noon, mahilig siya yung magluto. Saturday and Sunday is our time. So, sa bahay lang yung papa ko, nagluluto yan kung ano yung gusto niyang lutuin. And then pagkatapos, sabihin niya, patutulugin niya kami. Pagkatapos namin matulog, pagising namin, gigisingin kami ng papa namin, nandun na, nakaset na yung table para magme-merienda. And then after, ilalabas na yung uso kasi yung puno noon. Alam niyo yung puno, yung gaganyan yung old na yung plaka bilog. Tapos, di ba pag hindi mo na timing yung pagkalagay ng yung ano niya, karayom niya, biglang tutunog yun. Tapos sabi ng papa ko, sayaw! Pasasayawin kami lahat. Eh ako sabi ko, ang hindi sasayaw, palo. Papayag na lang akong papaluin ako, wag lang akong pasayawin. At sabi ko kay Sister Mario, yung nag-step ako, nung na-save ako, and then pumunta ako ng Bible school, sabi ko, doon nawala yung hiya na yun. Noon, hindi mo ako pwedeng pahawakin ng microphone sa harap, kahit sa harap ng mga kapatid ko, sa harap ng papa ko, kasi minsan pinapakanta kami, pinapahawak ng microphone, hindi ko magagawa yun. But then, nung nag-step ako, when I was in the Bible school, I stepped. You know, during that time, sabi ko, nawala yung hiya na yun. And now I can stand in front of the people holding a microphone. Amen. Dahil kung bakit, kung hindi mo kasi gagawin na mag-step ka, walang mangyayari sa'yo. Kung nakaupo ka lang palagi, nag-aantay ka lang palagi, kung hindi ka kikilos at hindi mo ihakbang yung mga paa mo, walang mangyayari sa'yo. Amen. Amen? Amen. Hindi tutubo yung faith mo kung palaging
Buto lang yun. Kaya kailangan itanim natin whatever talent we have. Amen. Amen. Whatever na binigay ng Panginoon sa'yo, pakilusin mo yun. Dahil bakit? Yun ang magdadala na mabibiyak yung kahiyaan, kung ano yung mga nararamdaman mo. The moment that you step, doon yun mabibiyak. At yung sisiw, kung hindi mabibiyak yung egg, hindi lalabas yung sisiw. Masisira, mabubulok siya doon sa loob. Amen. But, kung yung egg na yun na kung saan nandun yung sisiw, pag nabibiyak yun, magiging manok yun, mangingitlog yun, at dadami yun. Amen. Amen? Amen. Yun lang. We need to obey. We need to obey God's word. Kaya kung ano yung talento na meron ka ngayon, umpisahan na natin ipagamit sa Panginoon. Amen. Amen? Umpisahan na natin ipagamit sa Panginoon. Biyakin na natin yung mga hiya. Amen. Biyakin na natin yung mga bagay na nakahadlang. Sabi ko nga kay Pastor, medyo kinakabahan ako. Pero sabi ko, Lord, kung hindi ko gagawin to, ayaw ko din. Sabi ko, ayaw ko din, Lord, kasi bakit? Ayaw ko yung tawanan ako ng kaaway at sabihin, hindi mo nagawa, no? Amen. Yung pagsabihin sa'yo ng kaaway, hindi mo nagawa. Kapag tatawanan ka ng kaaway, even na hindi mo siya nakikita, but then, kung titingnan mo behind the spirit, makikita mo doon na tinatawanan ka ng kaaway, bakit hindi mo nagawa? Amen. And I don't want the enemy to laugh at me, to slap at my face na sinabi, hindi mo nagawa. Kaya kailangan gawin natin kung ano yung paggawa ng Panginoon. Let's obey the word of God. Just like Abraham. You know, there are a lot of people, there are a lot of saints na sinabi sa Bible na nagiging malaking credit yun sa kanila because of their faith. One person din na nabasa ko sa Bible is si Rahab. You know the harlot? It's because of her faith. Imagine ninyo kung ano yung harlot. Noon, sa panahon noon, ang mga harlot, binabato yan. They are cast out. Bakit? Because of the spirit of being harlot na sa kanila. But you know, I'm very blessed of her life. Bakit? Dahil sa pagiging harlot niya. Pero may faith siya. Sabi niya, tinako niya yung mga spy. At sabi niya, kung lulusubin ninyo ang Jericho, sabi niya, promise to me na hindi nyo isasali ang pamilya ko. Amen. Hindi naman siya sigurado kung papatayin sila o hindi, isi-save sila o hindi. Bakit? Because they are in Jericho. At saka, ang command is lipulin ang lahat ng nasa Jericho. But she has a faith na dahil dun sa ginawa niya, masisave yung family niya. And one thing is, nagiging ancestor pa siya ni Jesus Christ. Amen. From being a harlot, she became an ancestor of Jesus Christ. No, yung lahi ni Jesus Christ doon din ang galing kay Rahab. Amen. So, hindi natin pwedeng maliitin yung sarili natin. Amen. Amen. Hindi natin pwedeng maliitin ang sarili natin, especially you and me na may Panginoon. Amen. Amen. Let's always believe and obey sa word ng Panginoon. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Obedience. If you want your faith to grow, let's obey God. Don't allow disobedience to hinder the growth of your faith. Amen. Pangatlo, faith grows by hearing. Romans 10:17, faith comes from hearing. And hearing the word of God. Hindi yung mga negative, kung hindi yung word ng Panginoon. Amen? I have a friend, nag-share na kami kanina, sabi ko. Kasi nag-share siya ng mga nararamdaman niya. And I can share also because pinagdaanan ko din. Sabi ko, pinagdaanan ko yung pinagdaanan mo. Tapos tinuro ko sa kanya kung ano ang ginagawa ko. Sabi niya, pinapunta daw siya ng doktor sa psychiatrist. Sabi ko, alam mo, sakit mo? Hindi naman yung sakit na yung sa katawan dahil walang findings ng doktor. Kaya nga pinapunta ka ng mga doktor sa psychiatrist because ang sakit mo nasa emosyon. Nasa emosyon ang sakit mo.
Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanya, ako, ang ginawa ko, hindi ako pumunta ng psychiatrist, hindi naman psychiatrist ang kailangan ko. Kailangan ko ang mga taong malaki ang pananampalataya sa Panginoon. I need people na positive ang sinasabi sa akin. I don't need people who are negative. Bakit? Pag pupunta ka sa mga tao na negative, negative din yung papakain nila sa'yo. Imbis na gagaling ka, mas lalo kang madidepress. Mas lalo kang magkakasakit. Bakit? Negatibo palagi yung pinapakain sa'yo. Hindi ka pinapakain ng pagkain na yung I mean the word na mga sinasabi nila sa'yo, puro negatibo. At sabi ko, I stop going people who speak negative. Sabi ko, associate with people who are positive-minded. Associate people who has the word of God. Na yung binibigay sa'yo, yung word ng Panginoon. Bakit? Doon ka makakakuha ng lakas sa word ng Panginoon. Sabi ko, gusto ko, pag ganun ang naramdaman ko, kaya Panginoon ang nilalapitan ko. Panginoon ang nilalapitan ko. At sa mga taong nagsasalita, alam kung ano yung word ng Panginoon. Mga tao, mga positibo. Kasi pag doon ka pupunta sa mga taong negative, pag sinabing masakit, ay, oo nga, pumunta ka sa ganito, ganyan. Ituturo ka pa kung saan-saan ang doktor. Kaya, minsan, nagtaka ka na. Tapos, ang doktor naman, check up sa'yo. Wala ka namang sakit. Sabi ng asawa ko, musyon yan. Kasi, ilang doktor na pinuntahan mo, wala ka namang sakit. Pero, and I really, I make a decision. Nung gumawa ako ng decision, sabi ko na, Lord, thank you for your healing. Kaya, sabi ko, yung faith talaga, sabi ko, Lord, I'm very sorry because of my faith. I'm very sorry because of my faith. Kasi sometimes, dumadating yun, yun lang parang nawawala yung, hindi naman sa nawawala, but it's not moving. It's not moving. No? Hindi ibig sabihin na nawawala, but it's not moving in you. At saka yun ang ayaw ng Panginoon. God wants us to obey. And God wants us that our faith will grow and will move. Yun ang gusto niya na mag-move, magbuhay siya sa atin. Kasi binigay niya yun sa atin. It's a gift from God. No? Faith is a gift from God. Gift niya yan ng Panginoon sa atin. At gusto ng Panginoon na kung ano yung ibinigay niya sa atin, tutubo yun. Amen? So, at mangyayari yun, isa sa mga tutubo yun is through hearing. Hearing the word of God. So, may sinasabi na spoken, yung God spoke through His written word. So, magsasalita yung Panginoon sa atin through His word, the Bible. Amen. And there is also sinasabing spoken word, no, which was preached and proclaimed through the mouth of the anointed one of God. So, yun ang yung word. For example, Pastor Andrew will speak the word of God, the Bible. At yung sinasabing spoken word, yung yung narinig mo, or what you hear from the pastor, the anointed one of God, and what you read, sometimes sa personal devotion mo, what you read in the Bible, magre-rema sa'yo yun. And that was the spoken word of God. Yung nagrema sa'yo. Kaya pag nag-preach yung pastor dito, tapos nagrema sa'yo yung word, kaya minsan napasigaw ka, akin yun. Bakit? Hindi ka mapapasigaw kung hindi nagrema sa'yo yun. Amen. Amen? Kaya nga minsan, pag nag-preach dito, yung iba sigaw na sigaw, akin yun! Akin yun! Kasi yung word, nagrema sa kanya, pero yung iba naman, nakaganyan lang. Dahil hindi nagrema sa kanila yung word. Amen. Amen. Amen? Diba, nararamdaman ninyo yun? Pag hindi nagrema sa'yo yung word, nakaganyan ka lang, nakikinig ka nga. Pero pag nagrema sa'yo yung word ng Panginoon, minsan napapatakbo ka, napapatayo ka, at i-claim mo yung word na yun, bakit nagrema sa'yo yun eh. And that was the spoken word of God.
Kung nagbabasa ka minsan, may sinabi sa'yo ang Panginoon through His Word. Kaya yung word na yun talagang mamarkahan mo at i-claim mo yung word na yun. But, kailangan ang faith mo. Amen? Kasi marami tayo minsan, akin yun, sana ang faith mo. Tagal naman ng akin yun, pero wala pa rin. Kailangan yung faith natin will grow and will move. And the last one, faith grow by speaking. Amen. Na pang-apat, yung faith, mag-grow yun through confession. Amen. Amen. Kung ano yung sabi sa Numbers 14:28, and I will do to you the very things I heard you say. Pero kasama ang faith mo doon. Kasama yung faith natin doon. Yung declaration, restore, restore, restore. Amen. Satan, I command you to restore everything you have stolen from us 7 times 2. Pwede mong memorize natin yun ng 10 taon. Pero Lord, 10 taon na, bakit walang nangyari? 1 taon ko nang kino-confess, Lord, pero bakit ni isa dito walang nangyari? Bakit walang nangyari? Kasi hanggang memorize lang tayo. Restore, restore, restore. Hanggang memorize lang tayo, pero hindi nagiging buhay. Hindi nagiging buhay sa puso natin. Kung ano yung kiniklaim natin. Hindi lang ako ang na-rebuke sa word na to. Hindi lang kayo ang na-rebuke, kundi ako din. Kasi ang dami ko nang hinihingi sa Panginoon na sabi ko, bakit hanggang ngayon wala pa, Lord? Amen. And it's because of my faith. Kasi pwede naman natin lahat ng nasa word sabihin natin sa Panginoon, pero hanggang doon lang sa pagsabi. Sabi nga sa Hallelujah. Ngayon, yung sa Revelation, Revelation 12:11. Sabi dito, yung sa company of prophets, no, they overcame him, the devil. Sinasabing him dito, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. No, yung mga saints, they overcame the devil because of the blood, because of the blood of the Lamb and their testimony. Ano ba yung testimony? Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginawa ng Panginoon sa'yo. No, na-overcame nila ang kaaway, the devil, because of their confession. We will thwart, sabi pa, na pwede nating i-thwart yung ginagawa ng kaaway sa atin through our confession sa word ng Panginoon. Kung kinukundem ka ng kaaway, pwede mong sabihin sa kaaway, na sinasabi, there is no, therefore, condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. If you feel condemned, pag yung na-feel mo na kinukundem ka, sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 12, I think Romans 12:1, for there is no, therefore, condemnation for those who are in Christ Jesus. Nasa Panginoon na tayo, so the devil has no right to condemn us. Amen. The devil has no right to put guilt on us. Dahil bakit pinako na lahat ng Panginoon yun on the cross of Calvary. Amen. Gusto lang ibalik ng kaaway sa atin. But the Word of God promises us that once we are in Him, once we belong in Him, pag nandun na tayo sa Panginoon, hindi ko sinasabing walang testing. Hindi ko sinasabing walang circumstances. But then, we have the Word of God to fight sa mga circumstances, sa mga testings na dumadating sa buhay natin. And sabi, yung kanta kanina na
Just like the eagle. Alam mo yung eagle, iba kasing personality ng eagle eh. And God wants us, yung gusto niya na parang kagaya ba tayo ng eagle? Kasi yung eagle, pag may storm na malaki, alam mo ano ang ginagawa ng eagle? Lumilipad siya above the storm. Nilalagpasan niya yung storm. For example, ang storm dito. Linilipad niya ng eagle hanggang sa malagpasan na niya yung storm na yon. And there, he can fly very still. No, yung maano niya, lumilipad na lang siya doon sa taas ng storm. At yun ang gustong mangyayari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No, na whatever problems, whatever circumstances we have in our lives, gusto ng Panginoon sa atin na lumapit tayo sa Kanya. And gusto ng Panginoon na yung faith na itinanim niya, yung seed of faith na ibinigay niya sa buhay mo at sa buhay ko, tutubo yun. Amen? Tutubo yun through our love, obedience, hearing, and speaking, confessing the Word of God. Dahil yun lang naman, not only the Word of God can make us strong and can make us grow in our faith and our walk, Christian walk, na matanggap natin kung ano yung gusto mangyayari ng Panginoon sa atin. So kung nangyari yun sa mga kina Abraham, sa ibang mga saints noon, pwede rin mangyayari yun sa atin because the God whom we serve and the God na siniserve natin yun, hindi siya nagbabago. Amen? Sabi nga sa salita ng Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. The God who gave them faith is the same God who gave us faith. Amen. So, kailangan kumilos lang tayo at gagawa tayo. Gawin natin yung part natin because God is already doing His part. And we need to do our part. So let's stand and